Isang magandang araw po sa iyo, Commander, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Monching, tubong Palawan. Pero sa kasalukuyan, nandito po ako sa Las Piñas dahil taga rito ang aking asawa at ang aking trabaho ngayon ay angkas rider. Nadiskubre ko ang iyong channel nang minsang pumasok ako sa isang 7-Eleven bandang alas 3 yon ng madaling araw. Narinig kong pinakikinggan ng mga taga 7-Eleven yung channel mo. Naitanong ko nga kung ano ang kanilang pinakikinggan, kung bakit ganon. Sobrang nakakatakot. Alam mo ba, Commander, nang madinig ko yung mga kwento mo, naisipan ko na rin na ibahagi ang karanasan ko. 10 taon na ang nakakalipas. Nung mga panahon na yon, ako ay isang service crew ng kilalang shipping company dito sa atin. Hindi ko na lang po papangalanan. Service crew, parang teller kung tawagin. Sa tagal ko nang nagtatrabaho doon, ni minsan, wala man lang akong inibig na babae. Sa totoo lang, Commander, meron ding mga babae doon. Kaya lang, karamihan ay meron ng asawa, pero minsan hindi maiiwasan yung halos kami-kami ang nagkakagustuhan. Inaamin ko yon. Hanggang sa isang araw, meron kaming bagong katrabaho. Habang abala ako noon sa pag-i-entertain ng babaeng magpapadala ng kanyang gamit papunta sa ibang bansa, bigla na lamang may nagtanong sa akin. Hi! Hi! Teka. Naka-uniforme ka ng katulad ko. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo, siya nga pala. Teresa. Monching! Ako si Monching. Baka pwedeng teka lang. May kausap ako may customer. Sige. Makalipas ang ilang oras, tanghalian na. Sabay-sabay na kaming kumain. Ang kainan namin sa loob din ng aming trabaho at may kanya-kanya kaming baon ng pagkain. Napansin ko na yung pagkain ni Teresa ay para bang wala man lang kakulay-kulay. Ang ibig kong sabihin, para bang nilagang manok lang. Nang dahil dito, inalok ko siya ng aking pagkain. Hindi. Huwag na, okay na ako dito. Tsaka, ayoko kasi yung ganyang sobrang dami ng mga nakalagay. Mas gusto ko pa yung nilaga lang. Ganun ba? Warren! Liga, sabay ka na sa amin! Dumating noon ang katrabaho naming si Warren. Bago siya pumunta sa amin, pasilip-silip pa ito sa pader na animoy nanunubok. Pare, siya ba yung bago? Oo pare. Siya nga pala. Ako si Warren. Teresa nga pala. Bago ka pala no? O baka naman galing ka lang din sa ibang opisina? Hindi. Unang trabaho ko ito Ano ba yung ulam mo? Wala man lang yatang kulay Ito. Nilagang manok lang. Ito, kunin mo to. Hindi, wag. Ayoko niyan. Bakit? Ang sarap kaya na itong baboy na maraming sibuyas. Hindi. Nasusuka ako dyan ganun ba? Sa unang araw pa lamang noon, ng bagong katrabaho naming si Teresa, marami na itong ayaw na nakikita sa amin. Ganun pa man, Commander, naging matalik na kaibigan ko siya hanggang sa tumagal siya ng 2 buwan. Nahuli ko na ang kiliti ni Teresa. Pero sa loob ng 2 buwan, palagi ko na lamang napapansin na para bang meron siyang kinatatakutan. At hindi lang yun, habang kami nagtatrabaho at halos walang customer, napapansin ko na lamang na nagpapahid ito ng panyo sa kanyang mga mata.
Umiiyak ka ba? Teresa, ayos ka lang? Ayos lang ako. Mag-usap nga tayo mamaya ng masinsinan pagkatapos ng trabaho natin. Tungkol saan? Basta, meron lang akong itatanong. Pagsapit ng hapon, out na kami sa trabaho. Dito ko kinausap ng masinsinan si Teresa at sinabi niyang, "Pasensya ka na, Monching." "Saan?" Medyo may trauma lang kasi ako sa nangyari." "Oh? Nangyari? Patungkol saan?" "Sa amin, sa Antique." "Oh, bakit? Anong meron dun?" "Kasi kaya ako napunta ng Maynila dahil meron akong tinakasan." Baka yung asawa mo binubugbog ka, no?" "Sira, wala akong asawa." Sino?" Ang hirap ipaliwanag eh." Habang nag-uusap kaming dalawa ni Teresa, napansin kong palinga-linga ang kanyang mga mata na animoy may nakikita. "Teresa! Uy! Ano bang tinitignan mo? Wala namang ibang tao dito eh. Uy!" Monching, mauna na ako, uwi na ako." Ihatid na kita. Tsaka teka, saan ka ba umuwi?" "Hindi, wag na. Maiwan ka na lang dyan." Anong nangyayari sa babaeng yun? Commander, nang dahil sa curious ako sa nangyayari sa buhay niya at hindi ako mapalagay, napakawari ko'y talagang meron siyang itinatago. Sinundan ko si Teresa dahil hindi ko pa alam ang kanyang bahay. Hindi siya pwedeng mawala sa paningin ko. "Teresa, ay nako, traffic. Manong, kaunting bilis naman." Sir, anong gagawin ko? Paliliparin ko yung taxi?" "Manong, yung sinusundan ko makakalayo na." Sige, bumaba ka na. Lintik na bata ito." Manong, bumaba ka na." Ay nako. Nagalit pa nga sa akin noon yung taxi driver dahil sa pag-aapura ko. Kasalanan ko naman kasi. Alam ko naman sa sarili ko na traffic pero inaapura ko pa yung tao. Hanggang sa nasundan ko si Teresa, hindi ko na lang papangalanan yung lugar na kanyang tinutuluyan. Pumasok ako sa isang maliit na iskinita at may nasalubong pa akong dalawang lalaking mataba. Tapos amoy na amoy ko yung alak. Mga brad, makikiraan." "Saan ka ba pupunta, ha?" Susundan ko lang si Teresa." "Sinong Teresa? Walang Teresa dito." "Meron, di nyo ba nasalubong?" Wala naman." Isang lumiwa yun." "Teka, bago ka dito, no?" Hindi ako taga rito." "Pare, alam mo nang gagawin mo dyan." Kinikilan pa nila ako, Commander. Sa totoo lang, ayaw ko silang pansinin. Nang hihingi sila sa akin ng pang-inom. Nang dahil dito, napilitan pa akong bigyan sila ng 50. Sige na Brad, dumaan ka na." Aray? "Binigyan na nga kayo eh. Nang kakalabog pa kayo ng likod." "Nagrereklamo ka ba?" Hindi. Sige." Nang dahil sa inabala ako ng dalawang lalaki, hindi ko tuloy nakita kung saan ba napadpad si Teresa. Marami akong napasukang iskinita na halos naligaw pa ako ng gabing yun. Saan ba'y palabas? Tay, pwede po bang magtanong?" Wika ko sa isang matanda na nakaupo sa tabing pinto at nagsisigarilyo. "Ano yon?" Itay, naliligaw po kasi ako eh. Saan po ba yung daan papalabas?" Ayan oh." "Oh? Saan?" "Ayan! Diretsuhin mo lang."
Hindi mo ba nakikita yung mga dumadaan na sasakyan? Ah? Oo nga no. Itay, sige po. Ang batang ito, mas matalas pa ang mata ko sa'yo. Opo, itay. Sige po. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, magang-maga nandoon na si Teresa. Oh, parang tinanghali ka yata Monching. Teresa, sinundan kita kagabi. Ano? Sinundan mo ko? Oo. Ang totoo niyan napasok ako dun sa napakasikip na iskinita. May dalawang lalaking mataba pang nangutong sa akin. Tapos nabulyaw-bulyawan ako ng matandang nagtatabako. Tapos hindi ko mahanap kung saan ba yung daan palabas. Teresa, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Monching, hindi mo maiintindihan. At paano hindi? Teresa, maintindihan ko yan. Ay nako, baka malaman mo iwasan mo na ako. Teresa, sa ilang buwan na pagsasama natin, napag-aralan ko na sa sarili ko kung paano ka lalambingin, kung paano ka pasasayahin. Teresa, dito sa Maynila, lalong-lalo dito sa trabaho natin, ako lang ang siyang makakaintindi sa'yo. Commander, nagulat ako sa mga isiniwalat sa akin noon ni Teresa. Paiyak-iyak pa siya habang sinasabi ang mga katagang yun, tapos umaakap sa akin. Ang kwento niya kasi, sa kanila daw sa Antique, yung kanyang ama ay naging miyembro ng isang kulto at kaya naman daw siya tumakas sa kanilang probinsya dahil siya ang iaalay ng kanyang ama upang paduguan sa mismong pinagtataguan ng mga kapwa kulto ng kanyang ama. At sa tuwing tanghali, na kapag siya ay umiiyak, nagpapakita raw pala sa kanya yung kanyang ama at pinipilit siyang bumalik na sa kanila sa probinsya nila sa Antique. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Akong bahala sa'yo, Teresa. Hanggang kailan? Lumayo na tayo dito. Nasusundan pa rin ako ni tatay. Sige, sabi mo yan Commander, nakaisip ako ng paraan. Kinausap ko si Warren kung kamusta ba ang pamumuhay nila sa Ilocos, kung mas ayos ba doon at kung meron bang pwedeng maging trabaho. Trabaho? Alam mo ba sa probinsya namin masarap? Karamihan doon mga abroad. Pero hindi rin pwedeng magpakakampante dahil meron ding mga kapwa ko doon na kapag nakakita ng dayo, kukurso na dahin. Teka, pare, bakit ba tinatanong mo Monching? Pare, si Teresa, kailangan ng tulong ni Teresa. Bakit? Maayos naman ang trabaho dito ni Teresa. Saka ba't ba ganyan yung reaksyon ng mukha mo? Para kang may kinatatakutan. Pare, ganito, makinig ka sa akin. Si Teresa ay tubong Antique. Tapos, yung tatay niya, miyembro ng kulto. Tapos, meron silang tinatawag na tradisyon, yung paduduguan. Ngayon, si Teresa kaya siya nagpumilit na pumunta rito sa Maynila. Dahil siya yung iaalay ng kanyang tatay. Tapos paduduguan. Ngayon ang problema, lagi kong nakikita si Teresa na umiiyak. Tapos sa tuwing tanghali pag break time natin, nagpapakita sa kanya yung tatay niya. At pinipilit ng tatay niya na umuwi na siya. Kaya pala naitanong mo kung okay sa lugar namin para mas mailayo si Teresa. Oo pare, para kilala mo ko. Medyo matagal na tayong magkatrabaho dito sa shipping company na to. Pero ni minsan, hindi kita biniro.
Alam mo namang ako yung taong hindi naniniwala pagdating sa ganyan. Pero pare, sa pagkakataon na ito, maniwala ka sa akin na totoo ang nangyayari kay Teresa. Pare, sa bagay na yan, maaari kitang matulungan. O sige, itatawag ko kay nanay. Sasabihin ko na meron akong kaibigan na gustong tumira dyan. Tamang-tama pare. Yung bahay na inabando na doon ng aking nasirang lolo, pwede kayo ron. Bahala na nga lang kayo kung anong diskarte nyo sa buhay para mabuhay kayong dalawa. Meron ka namang ipon? Meron pare, meron. Sige, itatawag ko na. Nang makausap ni Warren ang kanyang mga magulang, eksakto namang pinapauwi din siya dahil yung kanyang kapatid ay delikado na. Halos ang nangyari, sabay-sabay kaming umalis sa company. Hindi pwede yon kung tutuusin. Dapat isa-isa lang. Nang dahil dito, Commander, sabay-sabay din kaming natanggal sa trabaho. Anak ng matandang berde ang mata. Nasabay pa ako sa malas niyong dalawa. Pare, pasensya ka na. Ayos lang ngayon. Ano pa bang magagawa ko pare? Nandito na tayo, di ba? Pare, pasensya na talaga. Teresa. Warren. Ano yon? Ano bang tinitignan mo dyan? Oo nga, Teresa. Kanina ka pa nakatingin sa bintana. Ang layo ng iniisip mo Warren. Monching. Bakit? Sumusunod sila. Ha? Sumusunod? Oo. Nasaan? Meron ba silang gamit na sasakyan? Hindi mo naiintindihan, Monching. Takot na takot noon si Teresa. Hindi ko naman maintindihan kung paano ba nila kami nasusundan. Wala naman daw itong gamit na sasakyan. Hanggang sa makarating kami sa Ilocos Norte. Pagbaba namin ng bus, nakaakap sa aming dalawa ni Warren, si Teresa na animoy merong kinatatakutan. Huwag kang mag-alala, Teresa. Mandirigma ang mga Ilocano. Marami akong kamag-anakan dito na lumaban sa kapanahunan ng mga Hapon. Kapag nagpakita rito yung mga kulto na yan, ipapupugot ko ulo nila sa lahi ko. Hindi ba pare? Pare, hindi yata natutuwa si Teresa dyan sa mga jokes mo. Tara na, dalian nyo! Noong nandoon na kami sa bahay nila Warren, nandoon din ng kanyang nanay. Napansin ng kanyang ina na para bang hindi lang daw kami ang dumating. Nagulat na lamang ako sa sinabi ng kanyang nanay nung ito ay naghain na ng pagkain. Anak, Warren, yung dalawa mong kasama, papasukin mo na sila, anak. Inay, 3 lang po kami. Anong 3? Hay nako, nang bumaba kayo sa tricycle, nakita ko anak, 5 kayo. Nagtataka nga ako Paano ba kayong nagkasya sa tricycle na yun? Inay? Totoo po bang may kasama kami? Oo. Monching, sino ba'y kasama niyong mga nakasuot ng itim? Nang madinig ito ni Teresa, bigla siyang nagtatakbo papasok sa kwarto. Inay, ako na pong bahala kay Teresa. Sige Monching. Warren, anak, ano bang nangyayari sa mga kaibigan mo? Inay, medyo weirdo Lalo na yung babae. May tinatakasan kasing parang ewan. Hindi rin namin malaman, inay Pagpasensyahan nyo na. Naku anak, dalhin na natin yan kay Tatang Pasyo sa albularyo. Inay, siya nga pala, ano bang nangyayari sa kapatid ko? Bakit bigla na lamang naging butot balat? Hindi din namin malaman anak. Naidala na namin yan kay Tatang Pasyo. Pero wala siyang makitang sakit. Kinabukasan, Commander, dinala namin si Teresa sa sinasabi nilang albularyo na si Tatang Pasyo. Papasok pa lamang kami sa bahay ng matanda.
nang bigla niya kaming sabuyan ng asin. "Huwag muna kayong papasok! Huwag muna!" Galit na wika ng matanda. Bakit po, Tatang Pasyo? "Huwag muna kayong papasok! Hindi ko pinahihintulutan na pumasok dito ang mga kulto!" Kulto? Tatang Pasyo, hindi po kami mga kulto. Siya nga naman po, Tatang Pasyo. Ako ho ito, si Warren. Galing lang po kami ng Maynila, kaya siguro hindi mo kami makilala. Hindi naman kayo ang tinutukoy ko. Layas! Kami po ba? Hindi! Hindi kayo, Warren. Layas! Sa mga punto na yon, si Teresa ay palingalinga hanggang sa kanyang itinuro. Sa likuran daw noon ni Warren, nakaakbay yung kanyang tatay. Tigilan niyo na ako! Iyak ni Teresa. Oh, Teresa! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Nandyan si tatay! Ha? Nasaan? Sa bandang itinuturo ni Teresa, doon nagsasaboy ng asin si Tatang Pasyo. Hanggang sa galit na talaga yung matanda. Pumasok ito sa loob ng kanyang bahay at paglabas niya meron na siyang hawak na mahabang itak. Hindi ba kayo aalas sa aking tahanan? Talaga bang sinusubukan niyo ko? Wika nung matanda. Galit na ito. Habang sa kaliwang kamay nito ay meron siyang hawak na medalyon. Yung kanyang hawak na itak naman, konting-konti na lang itataga niya na kay Warren dahil doon daw nakapwesto yung kultong kanyang nakikita. Maya-maya pa, pinapasok naman na kami ni Tatang Pasyo sa kanyang bahay, saka pa lang siya kumalma. Iha, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang sinusundan ng mga kulto. Tatang Pasyo, yung nakita nyo, siya po yung tatay ko. Tatay mo? Opo. Kaya po ako umalis sa probinsya namin sa Antique. Dahil gusto niya akong ialay. Ako yung gagawin niyang paduduguan. Talaga nga naman ang mga taong nalinlang na ng maling paniniwala. Pati yung mismong anak nila ay gusto nilang isubasta. Kaya nga po, Tatang Pasyo, tulungan niyo po ako. Iha, hindi naman siya kursyonada kita, no? Kasi walang ibang ligtas na lugar kung hindi dito. Kasintahan mo ba ang binatang ito? Opo. Magkasintahan po kaming dalawa, Tatang Pasyo. Ano bang pangalan mo, iho? Monching po, Monching. Monching? Taga saan ka? Palawan po, Palawan. Wag mong iiwanan yang kasintahan mo. Kapag nalingat ka dyan, dudukutin yan ng tatay niyang kulto at iuuwi sa kanila. Tatang Pasyo, paano po ba sila nakakasunod dito? Saka, wala naman silang gamit na sasakyan. Hindi po ba, yung mga kultong yan, katulad lang din natin sila na tao na kumakain ng pagkain araw-araw, umiinom ng tubig, nakakaalis sa isang lugar sa pamamagitan ng pagsakay sa pangpublikong sasakyan. Pero, sa nangyari po, Tatang Pasyo, wala naman silang gamit na sasakyan. Katunayan yan, itinuturo ni Teresa na sumusunod daw sila. Pero pag lumilingon naman kami sa likuran, hindi namin nakikita yung sasakyan na sumusunod. Sino ba talaga yung mga kultong yan, Tatang Pasyo? Bakit ganon na lang kadali na sundan kami nila Teresa? Ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo, iho. Katunayan yan, ang nakita mo, kulto nga pero hindi yung mismong katawan. Ang mga kulto ay may kakayanan na ang ikalawa nilang wisyo ay papuntahin kung saan
At yun ang nakikita ng dalagitang si Teresa. Tama ba ako dun, Teresa? Oho, Tatang Pasyo. Talagang hindi mismong katawan nila ang nakasunod sa amin. Kapag nakasakay kami kung saan, nandoon din po sila. Pero Teresa, ang itinuturo mo, nasa bintana. Akala ko ba nakasakay? Hindi mo ako naiintindihan, Monching. Kaya sa bintana ako tumuturo dahil siya ay nakatayo sa tapat natin. Ano? Ang labo mo naman eh. Nagre-reflect yung nakikita ko sa kanya. Nandoon siya sa gitna ng bus at ayokong tumingin doon. Ang ibig mong sabihin, ginagawa mong salamin yung bintana ng bus dahil nakatayo siya sa tapat ko sa gitna ng bus? Oo. Diyos ko naman, ano ba tong nangyayari? Monching, maghanda ka sa mga susunod pa na mangyayari. Dahil alam nilang nandito ang kanyang anak sa bahay ng isang albularyo. Maaring sa mga susunod na gabi o sa mga susunod pang araw. Hindi lang yan ang mangyayari. Maraming kagulat-gulat na kaganapan pa ang masasaksihan mo, Monching. Sana'y matigil na ito. Commander, nang dahil sa iyong kapatid ni Warren ay merong sakit. Noong andoon kami sa kanila, binawian pa ito ng buhay. Ibinurol yung kapatid ni Warren sa bahay nila. Di napakadaming tao at naging abala doon araw-araw. Hanggang sa hindi ko namamalayan na mas lalo pa lang tinatablan ng matinding takot noon si Teresa dahil na rin sa daming tao hindi ko siya masubaybayan. Teresa! Teresa! Ba't ka nakaupo dyan? Bigla mo naman akong iniwan sa burol. Teresa, halika rito, nagdidilim na. Nandito ka nakatambay sa malaking punong to. Halika na. Teresa? Kaya naman pala hindi niya ako pinapansin, Commander. Dahil hindi pala si Teresa yung tinatawag ko. Pero habang siya ay nakatalikod, halos kamukha niya si Teresa. Nang ito ay lumingon sa akin, tinamaan ako ng matinding takot dahil nagbabaga ang mata nun. At higit sa lahat, hindi siya babae dahil isa siyang lalaking mahaba ang buhok. Sino ka? Ba't ginagaya mo ang style ni Teresa? Galit na wika ko sa kanya. Paanong hindi ko magagaya ang style ni Teresa? Dahil sa akin lang naman siya nagmula. Ano? Anong sa'yo nagmula? Sino ka ba? Kung ako sa'yo, umiwas ka na lang. Madadamay ka pa. Hindi nagtagal. Yung lalaking kausap ko ay naglingid nga lang sa isang puno. Nang sundan ko siya, bigla siyang nawala. Pare! Monching! Pare! Nasaan ka, pare? Warren, nandito ko. Si Teresa. Bigla siyang nawala, pare. Halika, bumalik ka na sa burol. Oo. Pagbalik naman namin sa burol, wala nga doon si Teresa. Pero naiwan ang kanyang bag. Saan kaya napunta yun? Teresa! Pilit naming hinahanap noon si Teresa. Pero sa buong magdamag na aming paghahanap, hindi na nagpakita si Teresa. Pare, iniwanan na ba ako ni Teresa? Pare, kung sakaling iiwanan kanya, naniniwala akong meron siyang mensahe. Saka pare, kanina, nung hinahanap mo ko, may nakita akong kamukha ni Teresa dun sa tabi ng malaking puno na yun. Tapos, nang lumingon siya sa akin, isang lalaki pala yun na may mahabang buhok. Kuhang-kuha yung style ni Teresa.
At ang nakakagulat pa pare, sabi niya, si Teresa daw sa kanya nang galing. Pare, hindi kaya yon yung tatay ni Teresa? Pare, anong gagawin ko pare? Ano, aalis na ba ako? Susundan ko na ba siya? Dun sa Antique? Pare, antayin mo munang mailibing ang aking kapatid. Sasamahan kita pare. Talaga pare? Dadamayan mo ko? Oo naman pare, magkaibigan tayo eh. Ang magkaibigan, sa anumang klase ng pinagdadaanan hindi pwedeng iwanan. Pare, lalaban ako ng pitpitan ng bayag. Makasama ka lang. Sige pare. Nang binuklat ko naman yung mga gamit ni Teresa, dito tumambad sa akin yung sulat niya. Ang sabi sa sulat, nang dahil sa paikot-ikot na ang kanyang ama at nagiging agresibo, hindi na rin daw magtatagal, makukuha na siya nito ng sapilitan. Nakalagay pa sa sulat yung pangalan ng baryo, pero yung baryong yon ay hindi masyadong kilala at sila lamang ang tumatawag doon. Upang amin daw matunton yung mismong baryo nila, kailangan ang mapagtanungan namin doon yung isang matandang nakakaalam ng kanilang baryo. Makalipas pa ang 4 na araw, nailibing na ang kapatid ni Warren nang dahil dito nabalot ng kalungkutan ang kanilang tahanan at nag-iisa na lamang ang kanyang nanay doon. Inay, doon na lamang po kayo muna sa mga kapatid nyo. Inay, babalik na po kami ng Maynila. Kailangan naming ituloy ang nasimulan naming trabaho. Inay, masakit din po sa loob ko na iwanan kayo dito pero kailangan nating ipagpatuloy ang buhay natin. Kailangan din nating tanggapin na wala na yung kapatid ko. Inay, nag-aalala po ako sa kalagayan nyo. Pakiusap, doon na lang po muna kayo sa mga kapatid nyo. Wag dito, mababalot lang kayo dito ng kalungkutan, inay. Mabuti na lamang at nakaintindi noon yung nanay ni Warren, kaya't nang makalipat na ito sa bahay ng kanyang mga kapatid, hindi na kami nagsayang ng oras. Nang mapunta na kami sa Antique, hindi namin alam kung saan ba hahanapin yung kanilang bayan hanggang sa aking maalala. Pare, naalala ko yung sinabing bayan noon ni Teresa. Yun ngayon ang puntahan natin. At pagdating natin sa bayan na yun, hanapin natin kung sino ba'y sinasabing matanda na dapat nating pagtanungan. O sige pare, tara na. Inabot na kami ng gabi, Commander. Saka namin natunton yung bayan. Ngayon ang problema, sino ba yung matandang dapat naming pagtanungan? Dahil siya lang daw ang tanging makakapagturo sa amin kung saan ba matatagpuan yung Baryo Pula sa probinsya ng Antique. Pare, nagugutom na ako. May bukas pa yatang karinderya oh. Pare, nandito tayo sa ibang probinsya. Hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa mga kainan. Gabi na, probinsya ang lugar na ito. Liblib pa. May nakabukas pang karinderya ng gantong oras? Pare, mag-isip ka. Baka mamaya kung sino yang nagtitinda dyan. Pero pare, hindi naman siguro masamang magtanong ano? Hindi talaga. Halika, magtanong tayo. Magandang gabi po. Magtatanong lang po. Ano yon? Ano po kasi marunong po ba kayong magtagalog? Oo naman. Teka, saan ba kayo nanggaling? Ang dami niyong bag Galing pa ho kami ng Maynila. Hinahanap namin yung Baryo Pula. Baryo Pula. Opo. At ano namang gagawin niyo doon, mga bata? Sabihin na po nating nandoon po yung kasintahan ko. Kasintahan? Opo.
meron ba kayong mga amulet dyan? Mga mutya? Ano po yun? Hindi nyo pala alam ano? Alam nyo mga iho, maraming nagtatanong sa akin kung saan ba yung Baryo Pula. Alam ko kung saan yon. Pero madalang kong ipagtapat sa mga tao ang totoo. Pero may tanong ko lang, sino ba yung kasintahan mong pupuntahan mo doon? Si Teresa po. Si Teresa? Opo. Kilala nyo? Oo naman. Sa totoo lang, napagbilinan pa ako ni Teresa nung nakaraan. Kasama niya yung kanyang tatay. Galing sila ng Maynila. Paring Monching, hindi kaya ito na yung matandang sinasabi ni Teresa sa sulat? Sulat? Oo, nasabi niya sa akin yon. May sulat siyang iniwan sa kanyang bag. Kayo na nga yung tinutukoy ni Teresa. Mga iho, ang pupuntahan yung Baryo Pula ay hindi biro. Alam niyo bang kalimitang nakatira doon pulto tsaka aswang? Kung meron mang mga inosenteng tao doon konting-konti lang at hindi nyo lang alam, yung mga naninirahan doon na kulto at aswang halos sa loob ng isang linggo mas madalas pa silang magbangayan. Tatang, hindi po kami natatakot Basta ang gusto ko lang mangyari, pupuntahan ko si Teresa, kakausapin ko, kukunin ko sa palad ng kanyang ama. Bata, baka mabaligtad yang sinasabi mo. O siya nga pala, kumain muna kayo. At ang layo pala ng pinanggalingan nyo. Tatang, hindi na po, hindi kami nagugutom. Bakit? Huwag mong pagtakpan sa akin yung naririnig ko. Kanina ko pa nadidinig na kumakalam na yung sikmura nyo. Pero tatang, hindi po kami kumakain ng... Nang ano? Kasi nagdududa ka na baka aswang ang may-ari ng tindahan na ito. Oho. Alam mo, maraming mga dayong kumakain dito. Sa totoo niyan, 24 oras na nakabukas ang aking tindahan. Dahil alam kong maraming mga dumarating galing Maynila. At ang iniiwas ko dyan, na doon sila kumain sa kabilang karinderya. Nakikita mo ba yung apoy na yun? Monching, may lumulutang na apoy. Ano ba namang klaseng lugar to? Iho, yung nakikita mong nakalutang na apoy. Ilaw yun, sulo. At sa tabi nun, merong isang maliit na karinderya. Kaya ako nagbubukas ng 24 oras para yung mga manggagaling na dayo na sasalta rito sa amin, dito ko pakakainin at hindi doon. Kasi ang nagtitinda doon ay aswang. Halos lahat na lang ng kumain doon ay nagiging aswang din. Gusto nyo bang mangyari yon? Magpahanggang ngayon ba? Wala pa rin kayong tiwala sa akin? Ako na nga yung matandang napagbilinan ni Teresa. Warren, sa tingin ko, may punto naman si tatay. Saka nagugutom na talaga ako Pagsakay natin ng eroplano kanina, wala pa tayong kain. Tatang, pasensya na po. Sige po, kakain po kami. Sige mga iho. Ano bang gusto nyong kainin? Ituro nyo lang. Ako po gusto ko tong ulo ng isda. Tapos itong, merong sibuyas na ito. Karne yan. Sige na, bistek. Habang kaming dalaway kumakain, may napadaan na dalawang lalaki. Bigla itong napahinto sa tapat ng karinderya ng matanda at nakatingin sa amin ng masama. Pare, tignan mo yung dalawang yun. Pare, na ba? Kumakain ako, mamaya ka na nga magtanong. Pare, tignan mo yung dalawa. Nasaan ba? Teka, bakit ang sama tumingin? Hoy! May problema ba kayo sa amin, ha? Pare, lalapit yata pare. Huwag kayong papasok! Diyan lang kayo!
Sila na pala. Yung mga matatapang na dayo. Oh, bakit? Bakit? Huwag niyo sabihin. Tatang, sino ho ba sila? Kayong dalawa, aantayin namin kayong pumasok sa Baryo Pula. Hindi ba? Doon kayo magtutungo ngayon. Umalis na kayo! Alis! Tatang, huwag masyadong matapang. May araw ka din. Marami ka ng kasalanan sa amin. Lumayas na kayo! Pakiusap! Warren, narinig mo yung sinabi ng mga yun? Oh, hindi naman ako bingi. Maya-maya pa, lumayas na yung dalawang lalaki at kinausap kami ng matanda. Yung dalawang yon ay taga Baryo Pula. Dahil sa nakita na nila kayo, maniwala kayo sa akin o hindi, tiyak na aabangan na nila kayo. Mga iho, wag na kayong tumuloy. Gabi na, bukas na lang kayo pumunta. Manong, bukas, saan naman kami matutulog dito? Iho, hindi ka ba nag-iisip? Nandito ka sa aking karinderya. Magdamag itong nakabukas. Meron akong tulugan. Doon na kayo matulog. At pagbabantay ako magdamag. Tatay, wala ho ba kayong kasama dito? Meron. Nandyan ang apo ko. Sino pong apo nyo? Bakit di man lang kami kinakausap? Apo! Halika nga rito. Tone, apo! Ano po yon, Lolo? Ano na nga ang pangalan nyo? Monching. Ako si Monching. At ako naman si Warren. Tone nga pala, Tone. Apo, dito sila matutulog. Bantayan mo sila ha, baka dukutin yan. Oho, Lolo. Habang natutulog kaming dalawa ni Warren, napansin na lamang namin na yung bintanang nakasarado ay biglang bumukas. Nagising kami noon dahil nasikatan din kami ng buwan. Warren, pare. Pare! Ano ba? Pagod na pagod ako nang gigising ka. Pare, may tao. Siyempre nandito tayo sa karinderya. Matulog ka na nga, Monching. Pare, may tao sa bintana, pare. Diyos ko po. Anong klaseng tao ito? Commander ang nakatayo sa bintana. Isang lalaking nakahubad. Kitang-kita naming dalawa ni Warren na nakalabas yung mahaba nitong ipin. Tapos ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Punong-puno ng langis yung kanyang katawan. At yung kanyang buhok ay parabang sa buhok ng kalabaw na sobrang haba na halos aabot na sa kanyang balikat. Sino ka? Wala kaming kasalanan sa iyo. Pagsigaw ni Warren ng ganon, maya-maya pa yung matandang may-ari ng karinderya ay nariyan na at may hawak ito na pana. Pinana niya yung lalaking nakatayo sa bintana pero agad itong nakalihis at nagtatakbo. Huwag ka nang babalik dito! Mga... ano kayo Galit na galit ang matanda hanggang sa pagsikat ng araw. Bago kami umalis sa kanyang karinderya, binigyan niya kami ng tigisang gamit. Isa lamang itong simpleng kahoy na kulay itim na merong sabitan at pwede naming ilagay sa aming mga leeg. Mag-iingat kayo mga iho. Kailangan niyong pag-ingatan ang inyong buhay. Karamihan sa mga dayong napapasok sa lugar ng Baryo Pula ay hindi na nakakabalik. Sa totoo lang, lahat naman kayo ay aking pinakikisamahan. Kaya lang yung iba walang paniniwala, kaya't hayon halos hindi na sila nagpapakita kapag napasok sila sa Baryo Pula. Maging ang mga kapulisan, iniiwasan pumasok dyan dahil alam ng mga kapulisan na merong mga demonyong nakatira sa Baryo Pula.
Maraming salamat ho rito, Manong. Kung di po dahil sa inyo baka kinain na kami ng pangit na yon kagabi. Hindi siya basta pangit, Warren. Aswang ang nakita mo. Aswang? Oo. Sige na, lumakad na kayo. Aasahan ko na bago dumilim mamaya, nakabalik na kayo dito, ha? Opo, sige po. Manong, maraming salamat po ah. Sige na, mag-iingat kayo. Monching, Warren. Nang lakarin na namin, Commander, yung makitid na dasdas ng daan, napansin namin ni Warren na tila ba wala na itong katapusan. Nagrereklamo na rin noon si Warren dahil hingal na siya. Ako din naman, Commander, ay hingal na nung mga oras na yun. Pero ayaw kong tumigil dahil gusto ko nang marating ang bandang dulo. Napapansin din naming dalawa ni Warren na mas lalong sumisikip na yung dinadaanan namin. Kung kanina kasya pa yung isang kariton, ngayon pang tao na lamang ang dinadaanan namin, lalong-lalo na nang makapasok kami sa loob ng kagubatan. Ano ba namang klaseng lugar to? Hingal na ako, pare. Pwede bang maupo muna tayo? O sige. Pare, pasensya ka na at maraming salamat sa pagdamay mo sa akin. Walang anuman yun, pasensya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, pare. Lalaban ako ng pitpitan ng bayag. Masamahan ka lang, pare. Ganyan ang Ilocano pride. Salamat uli, pare. Habang kaming dalaway nakaupo roon, napansin namin na merong tumutunog na tila ba may paparating. Hanggang sa maya-maya pa, nariyan na nga yung dumarating. Unang bumungad sa amin, yung kulay itim na kalabaw. Tapos may nakasukbit sa kanya na kareta. Kaya lang, wala namang taong nagmamando sa kalabaw. Sa kareta ay may nakalagay na mga piling-piling na saging. Ho, 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 ho! Kalabaw, pengi naman ng hinahatak mong yan. Wika ni Warren. Huy, pare, baka mamaya sumagot niyang kalabaw. Hop, sandali lang. Pengi sabi ng saging para kang hindi nakakaintindi ah. Alam mo ba yung mga kalabaw naming mga Ilocano, kapag sinabi naming ho, ho, kailangan mong huminto at nakakaintindi yung mga kalabaw doon. Wala naman yatang kwenta yung mga kalabaw dito sa Antique dahil hindi marunong magsalita ng Tagalog. Magsalita? Ibig kong sabihin, hindi yata nakakaintindi ng Tagalog tong mga kalabaw dito. Pasensya ka na, kalabaw, hindi kami marunong magsalita ng lengguwahe nyo. Pero maraming salamat dito sa isang piling na saging. Meron kaming babaunin. Sige na, lumakad ka na. Paglakad nung kalabaw, nang ito ay malingid lang ng konti, may nadinig kaming boses at nagwika ng, "Pagkatapos nyong kumain ng saging, kumaliwa kayo dito. Sundan nyo kami." Pare, ano yun? Nabayawan ko. Kumaliwa? Saan yun? Diretso lang naman yung daan yan, di ba? Hindi ko nga alam. Sa akin mo tinatanong. Dali-dali namang kaming pumasok sa pakaliwang daan na halos walang dasdas. At ang kinagulat pa naming dalawa noon ni Warren, bigla na lamang nawala yung kalabaw. At saan napunta naman ng kalabaw na yun? Ay! Kalabaw, antayin mo kami. Pare. Oh, bakit? Hindi mo ba napansin? Na ano? Yung kalabaw? Hindi, pare, hindi lang yun. Alin ba kasi? Hindi ko maintindihan eh. Pare, pagpasok natin dito sa kagubatan, napansin ko, ilang oras pa lang tayo dito. Pero pare, tignan mo yung paligid, pare. Parang hapon na. Ha? Oo nga no. Teka, nasaan na ba yung araw? Ewan ko, pare. Ano bang klaseng lugar to? Ikaw, pare, ayaw mo kasing maniwala sa akin. Na ano? Pare, tignan mo yon. Teresa? Teresa?
Nang makita namin si Teresang nakatayo sa malayo habang kumakaway sa amin, madali kaming nagtatakbo doon ni Warren. Kaya lang nang malapit na kami doon, nagtatakbo din si Teresa at tila ba nagpapahabol sa amin. Hanggang sa napasok na kami sa mga kabahayan sa loob ng kagubatan. O heto pala mga bahay eh. Teresa! Teresa! Wika ni Warren. Pero yung nakikita naming si Teresang naglalakad ay bigla na lamang itong naglingid sa puno at nang puntahan namin siya kung saan siya naglingid, bigla na lamang siyang nawala. Saan napunta yun? Pare, saan napunta kaya si Teresa? Pare, tignan mo to pare. Ha? Teka, ang daming tao pare. Nakasilip silang lahat sa mga bahay nila. Tara magtanong tayo. Pare, mag-iingat ka. Alalahanin mo yung sinabi ng matanda. Nung mga oras na ito, napansin naming dalawa ni Warren na yung ibinigay sa amin ng matanda na kulay itim na kahoy ay para bang nagbabaga sa aming mga dibdib. Lalong-lalo na nang papalapit na kami sa mga taong nakasilip sa kanilang mga bintana at pintuan. Magandang araw po. Saan po yung bahay dito ni Teresa? Wika ko sa kanila. Nagtitinginan sa amin ang mga ito. Hanggang sa nagtatawanan na lamang sila. Nang dahil dito, si Warren ay nakisabay naman sa kanilang tawa. Nang nakikisabay si Warren sa kanila, natahimik naman yung mga tao at yung isa rito ay nagsalita. Mga dayo! Dayo kayo! Opo nanay. Itatanong ko lang po. Saan ho ba yung bahay dito ni Teresa? Teresa? Walang Teresa dito. Imposible. Nakita nga namin si Teresa eh. Pare, doon tayo magtanong. Ayun oh, ang dami ring tao doon. Sa bandang itinuturo noon ni Warren ay marami ding kabahayan. Kapansin-pansin na tila ba magkaaway ang magkabilang kubkuban dahil sa layo ng kanilang distansya. Papunta pa lamang kami doon. Meron na akong nakikilala. Ito yung lalaking nakita ko sa burol na akala ko'y si Teresa. Kayo po yung tatay ni Teresa? Ako nga. Bakit doon kayo nagtanong? Di ba? Dito kayo pupunta? Sila po kasi yung una naming nakita eh. Teresa anak, heto na ang bisita. Monching? Warren? Kamusta na kayo? Hindi ba kayo naano sa pagpunta dito? Hindi naman. Teresa, bakit mo naman kami iniwan? Pumasok muna kayo sa loob. Madali kayo. Pagpasok namin sa loob, napakadilim hanggang sa bigla na lamang kaming nagulat dahil halos sabay-sabay nagbukasan ang napakaraming kandila sa loob ng bahay nila Teresa. Mabuti naman at hindi kayo naligaw. Wika ng isang lalaki. Sa aking maalala, ito yung lalaking masama ang tingin sa amin ni Warren habang kami kumakain sa karinderya. Hindi ba ikaw yung lalaki doon sa karinderya? Pare, wag mo nang tanungin. Sila nga yun. Gusto kong ipabatid sa inyo. Ako si Warren, isang mandirigmang Ilocano. Kukunin namin si Teresa sa ayaw at sa gusto nyo. Warren, ano bang sinasabi mo? Hindi mo pwedeng ipakita rito yung ganyan mo. Monching, pare. Sa dayo, hindi pwedeng puro kaduwagan. Kailangan ipakita mo yung tapang mo para makita nila na hindi ka pipityugin tao, na meron kang ibubuga, na lalabang ka, di ba? Tama na ang paututan yung dalawa. Halina kaya't kumain tayo. Kumain naman kaming dalawa noon ni Warren. Ang pinagtataka ko kung bakit parang
Wala lang sa tatay ni Teresa nang tabihan ako nito habang kumakain at umaakap-akap pa sa akin noon. Si Teresa tapos humahalik pa. "Oh Teresa, tatay mo nakatingin." "Naku, wala yan. Sa totoo lang nang malaman namin na paparating na kayo, tuwang-tuwa ang itay." Ang napansin ko pa noon kay Teresa, malayong malayo ito sa pagkakakilala ko sa kanya. Akala ko ba'y takot siya kapag nandito siya sa kanila. Yung kasi yung mga kwento niya at base na rin yun sa mga nakikita kong galaw niya nang kami ay magkasama sa Ilocos at sa Maynila. Pagkatapos niyong kumain, meron tayong gagawin. Umiinom ba kayo ng tuba? Hindi ho. Emperador ang iniinom ko. O kaya na may 4 kantos. O kaya na may GSM. O kaya na may Red Horse. O kaya na may Colt 45 at pwede rin namang Alfonso. Hoy binata, wala ka sa Maynila. Nandito ka sa Antique. Yun nga gusto ko eh. Kung wala kayong pambili, sabihin nyo lang at bibili ako. Di bumili ka ng gusto mo. Pare, sama ko. Sige. Pagkatapos naming kumain, nagtungo kami sa tindahan. Malayo yung tindahan sa kanila at ang napansin namin, halos lahat na lamang ng taong madadaanan namin ay tila ba merong gustong iparating sa amin. Hanggang sa nang mapadako na kami sa tindahan. Pabili nga po. Meron po ba kayong Alfonso? Paiinumin ko lang yung tatay ni Teresa. Hindi pa yata nakakakita yon ng Alfonso sa buong buhay niya. Ano hong bibilin nyo? Alfonso? Apo, meron po bang Alfonso dito? Hindi uso ang ganyan dito, bata. Saan ba kayo nagpunta? Kala Teresa, pare, ano na ngang pangalan ng tatay nun? Hindi ko rin alam eh. Basta po kala Teresa, doon po sa bandang dulo yung bahay. Ay hala, Diyos ko po. Mga iho, umalis na kayo doon. Ngayon din. Bakit po? Ano pong meron? Iho, yung mismong bahay nila Teresa ay kinukutaan ng mga sumibol na kulto dito sa amin. At yung kabilang yun, may mga nakatira din doon. Mga bagong sibol na aswang dito sa Baryo Pula. Umalis na kayo doon. Baka abutan nyo pa yung bangayan nila mamayang gabi. Madamay pa kayo. Oh? Sige na, umalis na kayo. Kapag aalis kayo, dito kayo dumaan. Bitbitin mo na si Teresa. Manong, ang labo nyo naman eh. Sige na, bitbitin nyo si Teresa. Dito kayo dumaan at tutulungan namin kayo. Baka sakaling kayo pa lamang ang dayong makalabas dito. Pero, meron po ba kayong alak nang malasing namin ang mga yon? O ito, kunin mo iho, kunin mo. Wag na wag kayong iinom. Teka sandali. Lalagyan ko lang ng pampatulog para malingat ang mga yon. Pampatulog? Paano kung pilitin nila kaming uminom? Oo nga pala. O sige, ito ang para sa inyo. Mabuti na lamang, Commander, na meron pang mga taong concern sa mga kagaya naming dayo. Pagbalik naman namin sa bahay nila Teresa, masama na ang tingin sa amin ng isang malaking mama. Ang tagal niyong dalawa. San ba kayo bumili, ha? Sa tindahan po. Tindahan? Saan? Sa dulo? Opo. Teka sandali lang. Huwag kayong aalis dyan, Maya-maya pa, yung lalaking umalis ay nadinig naming nagsisisigaw at nagmumura. Nang silipin namin, kaaway niya yung nasa tindahan. Agad naman namin itong tinakbo noon ni Warren habang nakahawak sa akin ang aking kasintahan. Wala ka talagang kadala-dala. Lahat na lang ba ng dayo? Kailangan mong siraan kami? Hoy Poldo, eto warning ko sa iyo. Huwag kang makikialam sa mga plano namin. Hindi katanggap-tanggap yung ginagawa mo. Pasalamat ka't pare-parehas tayong mga taga dito.
Dahil kung hindi ka taga dito, matagal na kitang tinuluyan, Poldo. Wika nung lalaki. Bakit? Wala ba akong karapatan na sabihin ng totoo? Hindi ko kayo sinisiraan. Totoo lang ang sinasabi ko. Commander, habang sila'y nag-aaway, si Teresa ay bumulong sa akin. Ang sabi niya tumakas na daw kami. Nagkukunwari lang daw si Teresa na okay siya habang nandoon kami. Pero ang totoo nun, takot na si Teresa at nagpapasalamat siya na sinundan namin siya dito sa Baryo Pula. Habang abala ang mga tao sa pag-awat, sinamantala naman namin ang pagkakataon. Nagtatakbo kami sa likod ng tindahan. Sa ibaba pala noon ay merong isang malawak na ilog. Ayon kay Teresa, dito daw ang pinakamalapit na daanan. Habang kami ay nagtatatakbo, lumingon kami sa likuran. Wala namang sumusunod sa amin. Kaya lang, pagtawid namin sa ilog, heto na ang matinding problema dahil hinarang kami ng mga kakaibang lalaking mahahaba yung mga ipin. Teka lang, hindi ba pare, ganyan na ganyan yung nakita natin na sumilip sa atin sa bintana habang tayo'y natutulog? Oy, ano ba talagang kailangan mo sa amin? Mga kalaban yan nila, Itay. Sila yung una niyong napagtanungan. Lahing aswang ang mga yan. Isang pamilya sila rito na nakakalaban nila, Itay. Aswang? Aswang ka pala. Eh di kung ganon, kumakain ka pala ng tao. Sa palagay mo ba, ha? Sa gutom naming ito, hindi namin kayo tataluhin. Kahit aswang ka pa, tao ka pa din. Wag na wag kitang hahawakan, kakainin din kita ng hilaw. Ipapakita ko sa iyo ang tapang ng mandirigmang Ilocano. Pare, tama na ang biro. Hindi ako nagbibiro, pare. Hindi ako nagbibiro. Halika, lumapit ka sa akin. Hindi mo ko masisindak dahil pangit yung katawan mo. Dahil puno ka ng langis, mahaba yung ipin mo, baka nilagay mo lang yan. Hangang-hanga ako, Commander, sa kaibigan kong si Warren. Iba yung tapang niya. Palagi na lang niyang pinangangalandakan na matatapang ang mga mandirigma ng mga Ilocano. Matapang na nakipagsagupaan noon si Warren habang may hawak ito na maliit na kutsilyo. Ano? Sinabi ko sa inyo, iba ang mga mandirigmang Ilocano. Kahit maliit lang ang kutsilyo ko, hindi ko kayo uurungan. Ikaw, halika rito, ikaw ang pinakamataba. Uunahin kita, makikita mo, titikmang ko yung laman mo. Wika ni Warren. Tila ba nainis yung isang lalaking mataba na may pangit na pagmumuka. Nang dahil dito lumapit siya kay Warren at kitang-kita ko rin na humahaba yung kanyang mga kuko. Habang kaming dalawa naman noon ni Teresa ay napayuko na lamang ng dahil sa takot. Pinaikutan nila si Warren, pinagtulong-tulungan. Ganun pa man ni minsan hindi ko nadinig sa sigaw ni Warren na wag siyang iiwanan. Basta ang sinasabi lang niya, siya na raw ang bahala sa mga yon at ipakikita daw niya ang tapang ng mga mandirigmang Ilocano. Warren, kawawa naman si Warren, pinagtutulungan. Sige, kagatin niyo ko. Sige lang. Nasaksak ni Warren yung isa nang dahil dito agad itong tumumba. Yung isa naman sa tabi niya, nakakagat sa kanyang likuran at yung isa nakahawak sa kaliwa niya tapos yung isa pinipigil yung dalawang paa ni Warren. Ako si Warren, isang Ilocanong mandirigma. Hindi niyo ko kaya. Maya-maya pa, yung humahawak sa kanyang mga paa ay nagawa niyang itapon. Nang dahil dito nakagalaw siya ng maayos at agad niyang sinaksak. Yung isang nakakagat sa kanyang likuran dahil naabot ito ng kanyang panaksak. Hindi nyo ko kaya.
Ako si Warren. Lalaban ako ng pitpitan ng bayag para lang sa aking mahal na kaibigan. O, sino pa? Sino pang kakagat dyan? Ha? Matatapang pala ang mga Ilocano. Talagang matapang. Ikaw. Kaya lang, yung tapang mo, hindi mo maaaring gamitin dito at yan pa ang magpapahamak sa'yo. Tara na, mamamatay na ang taong yan. Anong mamamatay? Sa palagay nyo, mamamatay ako sa pamamagitan lamang ng kagat nyo? Mga walang silbi! Labis na nag-alala noon si Teresa dahil yung kagat daw ng mga yun ay may naiiwang lason. Nagbabala si Teresa na kailangan sa loob daw ng 10 minuto makaalis na kami doon at kailangan naming magtungo sa karinderya kung saan naroroon yung matanda at siya lamang ang makapagbibigay sa amin ng lunas. Habang tumatakbo kami papalayo, wala naman nang sumusunod sa amin at napansin ko noon si Warren na lulugo-lugo na. Pare, hanggang sa huli pare. Nanghihina na ako pare. Sarap magkaroon ng kaibigan na isang Ilocano ano. Mandirigma kaming mga Ilocano pare. Pare, huwag ka na kasing magsalita. Puro ka mandirigma eh. Oo na pare, hanga na ako sa iyo pare. Bilisan natin. Mabuti na lamang. Bago dumating ang ika-10 minuto, narating na namin yung karinderya. Madali kayo! Madali kayo! Anong nangyari sa kanya? Ala Diyos ko po! Nakagat ka ng aswang! Tatang, pagalingin niyo po siya. Sige! Dito ko lang labis na napagtanto, Commander, na ang matandang yun ay isa din palang albularyo at maraming taong lumalapit sa kanya upang magpagamot. Mabuti na lamang at meron siyang lunas nung oras na yun. Nang dahil doon, napagaling niya si Warren sa pamamagitan lamang ng tubig. Tatang, anong ginawa niyo sa akin? Wika ni Warren. Ginamot na kita. Maswerte ka. Nakaligtas ka sa kamandag ng mga aswang dito at nakuha niyo pa si Teresa. Teresa, iha. Sige na, wag na kayong magsayang pa ng oras. Hanggat meron pang araw, malis na kayo. Maraming salamat po. Walang anuman. Alam mo naman ang buhay ko. Diyan na lang iikot ang buhay ko araw-araw. Sige na, makakalis na kayo. Pero tatang, di nyo man lang ba itatanong kung paano ako nakagat ng mga makamandag na aswang dito sa Baryo Pula? Oo nga pala, paano ba? Di syempre, nakipaglaban ako sa kanila. Ipinakita ko lang naman sa kanila ang tapang ng isang mandirigmang Ilocano. Ilocano! Ilocano kamit gayam! Wen manong. Yun lang alam ko eh. Sige na, punta na kayo. Teresa? Ano po yun? Kunin mo ito. Meron yan si... ano na nga ang pangalan mo? Warren po. Monching po, Monching. Meron na sila niyan. Kailangan meron ka din yan para hindi ka tuluyang malapitan ng tatay mo. Siya nga pala, anong nangyari sa tatay mo? Nag-away po sila ni Mang Poldo, yung may tindahan sa dulo. Si Poldo! Oo, kilala ko yan si Poldo. Sige na, hanggat may araw pa umalis na kayo. Pag-alis namin, Commander, sumakay kami ng barko. Habang nasa barko naman kami, wala akong nakita ni maski na natakot man sa muka ni Teresa. Masayang masaya siya, Commander, nang nakaakap sa akin at nagkukwento. Si Warren naman ng mga oras na yon, nakatambay lang at nagpapahangin tapos meron itong iniinom. Ang sarap ng kanyang pulutan noon, iniinggit pa kami ni Warren. Kung ako sa'yo, tikman mo na itong sisig na gawa ng mga Kapampangan tapos ikis mo yung kasama mo.
Sige lang. Warin, salamat ah. Sige, wala yon. Walang anuman. Pagbalik naman namin ng Maynila, sabay-sabay din kaming naghanap ng trabaho. Hanggang sa lumipas pa ang kalahating taon, naging maayos naman ang lahat. Nang dahil dito, Commander, naging tiwala ako na hindi na talaga magpapakita pa yung kultong tatay ni Teresa. Hanggang sa isang gabi, nagising ako noon. Wala si Teresa sa tabi ko. Teresa? Teresa! Teresa! Ano ba yan, pare? Ang lakas naman ng boses mo. Nandun ako sa salas natutulog pero bumubulahaw doon yung sigaw mo. Sino bang... Teka, nasan si Teresa? Pare, hindi ko alam, pare. Ha? Saan pupunta yon? Ewan ko. Nang aking bulat-latin, yung bag ni Teresa ay merong sulat. Pero hindi ito sulat ni Teresa. Bagkus sulat ito ng kanyang ama. Kung dati nakasulat sa ballpen, yung iniwan niya ngayon nakasulat doon. Gamit yung tintang dugo mismo ni Teresa. Teresa! Naiyak na lamang ako noon, Commander, dahil ang nakasulat, patay na daw si Teresa at ang pumatay, yung kanyang ama. Hindi ko na binalak, Commander, na balikan siya sa Baryo Pula dahil naniwala akong patay na si Teresa. Kasi magmula nang mawala siya, palaging nagpapakita sa akin ng kanyang kaluluwa at hindi lang sa akin nagpapakita yon. Maging kay Warren, nagpapakita ito at nagsasabing wag na raw siyang susundan sa Antique dahil siya ay inalay na ng kanyang amang kulto sa kanilang samahan. Commander, maraming salamat po pag nabasa mo ang aking kwento. Ito po ay totoong nangyari sa aking buhay. Sa ngayon, ako po ay naririto sa Las Piñas. Dito po ako nagtatrabaho at medyo nakalimutan ko na rin yung iba pang mga kaganapan sa buhay ko ng mga panahong yon. Sa totoo lang, kapag naikukwento ko ito sa aking asawa, hindi siya nagagalit, nagseselos lang naman. Commander, maraming salamat po at more power sa iyong channel. Naririto lang ako, nakabantay sa iyong channel, hindi nagko-comment pero madalas nagla-like at hindi po ako nag-i-skip ng ads. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Kuya Monching, sa pagbabahagi ng kwento. Alam nyo, duda ko Maaaring buhay pa si Teresa. Di ba nga, yung tatay niya may kakayanan na magpakita sa inyo? Maaaring baka po yung nagpapakita sa inyong kaluluwa ni Teresa may nanggagaya lang. Ang hina mo naman, Kuya Monching. Dapat pinuntahan nyo. Pero sa pagkakataon na ibig sabihin sa pagbabalik nyo ron, dapat maging ano na kayo, maging mautak na kayo. Wag yung dalawa lang kayo, dapat magsama pa kayo ng kung sino. Sayang naman yung pinagsamahan nyo ni Teresa, di ba? Tsaka ano to, nag-live-in ba kayo? Nakasama si yung mandirigmang Ilocano? Alam nyo, comedy yung taong yon. Pero okay ka, Warren, gusto ko yung sinasabi mong lalaban ka ng pitpitan ng bayag para lang sa tunay mong kaibigan. Natutuwa ako sa'yo. Maraming salamat po, Kuya Monching, sa pagbabahagi ng napakagandang kwento. So, paano ngayon, guys? Mamayang gabi po yung kasunod na part ng ating Lahing Ermitanyo na kwento ni Mateo. Sana po sa mga tapat kong listener dyan, wag naman sana kayong nag-i-skip ng ads, bilang tulong nyo na lang po sa akin. At sa mga nag-order naman po sa atin ng mutya, na ipadala ko na po kahapon, yung iba, yung mga local lang po. Sa mga gusto pang humabol na local, mag-PM lang po kayo sa aking Viber account na may number na 0948
5230887. Ang profile ko po doon ay nakatayo at nakasuot po ng pangmotor at meron po yung code name na Roxy. Sa mga habol po mag-PM lang po kayo at meron po akong isang channel na Misteryo ng Bayan. Ang subscriber po noon ay mahigit 5,000. Pakidalaw naman po at kapag nakita kong medyo umaangat po yung ating views doon, mag-upload na rin po ako doon ng regular. Hanggang dito na lang po ang ating napakaganda at napakahabang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagbati mula kay Commander JH.